Hello? Hello po, PPG. Good evening po. Good evening. Anong pangalan po? Ann po, 28 from San Mateo Rizal po. Di ba? Pasikat no? Pangalan pa lang tinatanong ko, pati ang lugar alam ko na kaagad. Ang galing. Gusto ko. Sorry po, nakabahan. Bigla ako nabaga. Para ako yung nabulunan sa information. Si Ann, 28 from San Mateo Rizal. Tama, no? Yes po. Buti na alala ko. Kung hindi ako yung mahina ngayong gabi. Ayan. Anong ginagawa ni Ann sa edad na 28? Nag-work po. Anong trabaho mo? Isa pa ko collection, junior credit po. O parang kaparehas mo yung unang caller ko. Sa collection din siya. Oo. Po. Ano yan? Online work yan? Or ano? Hindi po, on-site po. On-site. Okay. Alright. May asawa ka na, ma'am? Po, pero hiwalay na po. Hiwalay? Yes po. Hiwalay. Okay. May anak? Po, 3 po. 3. Sa edad na 28, 3 na anak mo. Opo. Ilan taon yung panganay mo? 8 years old po. 8 years old yung panganay. 5 years old po yung pangalawa. Tapos, 3 years old yung bunso. Ang ganda ng spacing nila, 853, no? Same father yung 3 yun, ma'am? Yes po. Okay. Sige. Kailan ka nag-iwalay yung tatay nila? Kasi 3 years old lang yung bunso mo. So, bago lang po. Kailan lang? Month lang po. Nakaraang buwan lang po. Last month lang. Bakit? Ano dahilan? Ayun nga po. Kasi, parang 9 years kaming nagsama. I mean, yes, 6 years kaming nag-live-in. Tapos kinasal kami 3 years. Then, out of love ako sa kanya kasi disrespectful yung nagagawa niya sa akin. Simula nung... Okay. Ikaw yung humiwalay. Actually, siya yung first talaga na humiwalay. Pinalayas niya kami. I mean, ako, sa bahay namin, which is bahay talaga namin sarili. Ayun. Tapos, pinapabalik niya ako, hindi na ako bumalik. Kasi, anong pinag-awayan niyo nung yung away na yun? Anong eksaktong, kasi ayan, ano yan, turning point yan. Anong topic niyo nun? Actually, ang babaw nga nun, PPJ, kasi nandahil lang yun sa 200 pesos. Sana piniyan mo ako, pinadalan ko na lang kayo, para hindi kayo nag-uusang gano'n. Hindi lang. Actually, hindi lang talaga yun yung pinaka point. Kasi, naman lagi na kaming nag-aaway. Hanggang sa hindi niya ako nire-respeto. Lagi niya ako minamaliit. Hindi nakakatulong. Sinasabihan na walang pangarap sa buhay. Tapos, kung ano-ano, minumura. Tapos, kapag pag nag-aaway kami, ako pa rin laging nagsusorry kahit siya may kasalanan. Ganun. Yun nga, yung sa may 200 pesos na yun, nandahil lang doon. Pero kasi time na yun, nawawala na talaga ako ng kasi parang, wait lang, explain ko na maayos. Nawawalan ako ng love sa kanya na magkasama pa kami nun Parang hindi na ako parang hindi na ako nakafocus sa kanya. Trabaho na lang, trabaho, bahay na lang. Kasi nung mga nakaraang ilang taon-taon talaga, lagi akong nakafocus sa kanya. Lagi ko sinasabihan na konting may makausap lang siya na natanong ko agad sino yung kausap mo. Oh. Ganyan po. So may katoksika ka din sa part na ganyan. yon.
Aminado naman po kasi ako kasi talagang wala talaga yung respect kasi ni ever since never niya naman ako nasabihan ng maganda. Never siyang never siyang nagfa-first move. Ako po laging nagfa-first move, Anong ka, pag nagtatalik gano'n. kayo, ganon? Hindi naman siya nagtatalik kasi Hindi, ano yung first ayoko. move? Ano Siya kahulugan ng first move na yun? ano po kapag may mga bagay na ano kunwari magde-date, ako yung laging nag-aano sa Ah, kanya, pu-push. nag-initiate sa Oo, mga ta's kapag date-date. opo, Oo, akala ko ano oo, first. tapos hindi Sorry, sorry, ayan, sorry. okey, opo. Tapos Mm, ayun nga, tapos, nawawalan na siya ng love sa'kin, eh, parang hindi na asawa yung turing na sa'kin kasi parang mm, araw-araw na lang uuwi siya sa bahay, nagagalit siya. Although may mga bata kasi talagang makalat kasi may mga bata. Lagi na lang araw-araw gano'n yung senaryo na, "Hindi ka naman marunong maglinis ng bahay ng ganyan, nakikita mo ba 'yan?" Tapos totoo ba kahit yun? ano, kahit hindi po kasi pinapakita ko naman sa kanya. Actually 'pag uuwi nga siya ng bahay natatakot na akong di maglinis kasi baka kung ano naman masabi niya, ganyan. Pero wala, eh, laging sinasabi, "Oh, nakita mo naman maayos yung bahay." Tapos sasabihin niya lang sa'kin na, "Oh, anong gusto mong gawin ko? Anuhin ko yun, tignan ko yun." Siyempre yung titignan ko yung mali mo, yung gano'ng part po, gano'n. Mhm. Tapos yun nga, parang wala din siyang ano, hindi na siya yung sobrang hindi talaga siya sweet sa'kin PPJ. Although yung parang tingin na ng casual na lang talaga lahat, wala na yung love. Tapos hanggang sa Eh, di ba 'di ba, 9 pero years umabot na pa kayo, rin di po. ba? 9 years, di ba? Yes po, umabot Mm. kami ng 9 years. Actually, first baby pa lang po namin, gano'n na talaga yung senaryo. Pero siyempre mahal ko, Mhm. nagkatatlo pa nga, eh. Yun, mahal ko, eh. Ewan ko siguro mas ano, parang gusto ko lang maramdaman na mahal niya din ako, gano'n. Hindi ko na rin po kasi talaga nararamdaman na mahal niya ako. Okay. And dumating sa point na yun nga, naghiwalay kami. Then itong buwan lang 'to meron akong nakilala. Ah, um, Tomboy siya, siya part siya ng LGBT. Parang gabi ng LGBTQ to, ah. Alam mo, pareho kayo nung unang caller ko. Collection department yon, tapos LGBTQ din yung jowa. Kaya po nakikinig nga po ako kaya parang sabi ko, Gusto mo eto bang ibigay kasi ko yung number niya para sobrang mag-bonding kayo nun? Para, baka sa... ayun, kasi sobrang ano, hirap kasi Mm, pumasok po ako sa isang relasyon na kakaiwalay ko lang po dun sa bago kong mhm. relasyon. Then nakikipagbalikan naman po yung tatay ng mga bata pero Okay, wait lang. hindi Let's na po let's get kasi the dates aligned here. Kailan kayo naghiwalay nung napangasawa mo? last March, March. um, March 25 ata mga ganun po. March this year. Yes po. Okay. Okay. At kailan mo nakilala itong jowa mo ngayon? When was the first Sure, ever encounter? March 1 po. So there's an overlap, no? Yes po. Okay. Well, Okay. that establishes something, no? Mhm. 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 Opo. Actually ano pa lang naman po, nagkakaanuhan pa lang naman kami, Well, nagkaka-chat I pa think lang kami. I think no, at best it affected your then decision. Kasi ang hirap po kasi nakikipagbalikan po kasi yung tatay ng mga bata. Eh, meron na po kasi akong karelasyon between po kasi dun. Andun pa rin po kasi yung part na nangingibabaw pa rin yung mga bata. Pero mahal ko po kasi talaga yung bago ko ngayon. Okay. Yun po yung ano po, dahil sa mga bata. Pero kasi lagi po nilang sinasabi na
yung papa nila, which is kasi hindi na rin po, ay, wala na rin kasi talaga kung ano dun sa papa nila, pero iniisip ko pa rin po sila. Hindi ko alam. Nahihirapan po ako yung Mm. point doon. So, magkahiwalay na kayo ng bahay nitong napangasawa mo? Yes po. Sino umalis? Ako po. Ikaw. Together with your 3 kids? Yes po. Okay. Saan ka nagpunta? Sa mga bahay po ng magulang ko. Mm. Okay naman sa magulang mo na naandyan kayo ngayon? Yes po. Okay. Do they like your then husband? Sorry po? Do they like him? Did they like him at all? Yes. Yes po, kasi ang hirap lang kasi nga mas gusto nilang magkaayos kami. Mag-ayos kaming pamilya. Mhm. Pero kasi hindi na po kasi talagang nagmamatter sa akin kasi mas nagpa-focus na po ako dun sa bago ko. Mhm. Okay. Yes. Well, ganito let's consider what's the most important part here, no? You no longer want to be with the father of your kids. No one, walang pwedeng pumilit sa'yo na kung ayaw mo yan. Okay? Okay po. Hindi para pilitin ka ng kahit sino man. But, since kasal kayo, there has to be an understanding between the two of you na parang yun ang ayaw. Kasi otherwise, it becomes a legal problem sa'yo. Yun nga po eh. Ayaw niya kasi po pumayag na maghiwalay kami. That's your problem. Kasi your problem was, even before having him to agree na ayaw niya na sa bawat isa. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, busy pa kasi yung mga senador tsaka mga kongresista natin mag-away-away for their political gains, no? Hindi pa na ipapasa yung divorce bill sa may mga ginagawa pa silang iba eh. So siguro magtitiis muna tayo. Alam mo naman yung sa bansa natin, di ba? Ang mahal ng annulment. Di ba? Sobrang mahal ng annulment. At naiintindihan kita na baka mamaya it is impractical for you to na maglaan ng budget para doon. Nagigets ko yan eh. Kaya di ba karamihan ng mga naghiwalay sa Pilipinas, amicable settlement lang yan. Nagkakaintindihan lang kayo na magjojowa ka na, magjojowa na ako ha. Tama? At the very least, there has to be an atmosphere of understanding. Pero ikaw hindi mo ginawa yun eh. Matter of fact, may overlap eh. May overlap eh. There's really a problem. Hindi kita pinababalik doon sa tatay ng mga anak mo kung ayaw mo na. If at the age of 28, babae na ang gusto mo, no one can stop you. First time mo bang magkagusto sa kapwa babae? Hindi naman po. So may history ka na? Yes po. Kung talagang yan na yung mo, wala makakapigil sa'yo. Kaya lang ate, there has to be at the very least an atmosphere of understanding between you at saka yung tatay ng mga anak mo. Now, question, alam ba niya may jowa ka na? Yes po, sinabi ko naman po. Ano sabi niya? Ayun nga po, hindi niya lang daw po kasi matanggap na nakahanap daw po agad ako ng bago. Dapat sinabi mo ito to. Tayo pala nakahanap na ako ng bago. Actually, kaya rin po, PJ, kaya ayoko na rin bumalik kasi may na rin po kasi physical na rin po kasi nangyari. The more na wag kang bumalik, di ba kung yun na yun? Kaya lang ate, at the very least, you have to have this atmosphere of understanding. You have to go out and talk to your ex, no? Your then husband, your ex-husband, di ba? And tell him na, ayoko na. Yeah, you have to make him understand. Duty mo yan. Walang gagawa niyan. I mean, you cannot avoid confronting the reality na kailangang ipaintindi mo sa kanya ito. Okay po.
Kasi ilang beses ko naman po pinaintindi. Paano mo sinabi Pero sa ayaw kanya? niya kasi talaga. Paano mo sinabi sa kanya? Nag-usap naman po kami ng masinsinan. In person? Tinanong niya naman po yung, yes po, in person naman po. Pero yun nga po, hindi niya po kasi talaga daw mapumatanggap. Ginugulo niya pa rin. Actually, ginugulo niya pa rin ako. Sinasabihan niya na Well, hindi ka niya parehas ginugulo. kung- Sa'yo yan. No? Yan ang tingin mo, ginugulo ka niya. But for him, he's saving the family he's got. He built the family for a decade. Hindi mo po pwedeng tanggalin sa kanya. Nagagawa siya ng paraan para ma-save yung family na pinagpaguran niya. Kaya sabihin mo sa akin na, Papa Jackson, he was not that kind to me when we were together. But for him, iba yung dating sa kanya nito. Look, ganito. Not at any point I'm telling you to go back to a place where there's only torture sa paningin mo. If to you, having him around is a form of torture sa pagkatao mo, you have to have a way out. I get that part. But you're married to this guy. There has to be certain obligations. You have to, at the very least, you have to fix the loose ends. Nagjowa ka kasi kagad eh. Apo, yun nga po yung naging paligo talaga dun yung nag-jowa. Pero kasi mas nakita ko po kasi dun talaga sa bago. No. You don't have to defend that to us. Hindi mo kailangan Okay. i-defend sa okay lang, wala kayong pakialam kahit na nagjowa ka ng puno ng papaya, wala kayong pakialam doon. My point is, you have a marital obligation. May marital obligation ka eh. Kung hindi nyo kaya magpaanal, at the very least may understanding kayo. Intindihan ko naman po. And that's Kaya lang what you did not do. Tagal ko na rin po kasing nagtiis. Hindi naman yun ang... Ano ba yan? You're missing the point. And you're missing the point. You're completely missing the point. Narinig mo ba ako pag sinasabi ko sa'yo, no one is forcing you to go back to him. Hindi kita pinipilit bumalik sa kanya. Hindi lang point ko. Ang point ko dito is that you could have done it a little better sana. Kating-kati kayo pa eh. Kayo pa ate, may kausap ka ng iba. Opo. Di ba Hindi ka naman po itatanggi. Nag-cheat ka, yun talaga yun. Now question, have you said sorry to him for cheating on him? Hindi po. There you go. You see? Iniintindi mo, masaya ka na. Okay, masaya ka na. Congratulations to you. If you're happy na with someone else, okay na yan. Okay. Pero paano yun? Nag-cheat ka sa mister mo. It is now your obligation to make him understand na wala na kasi meron. Papakulong ka niya kung gusto niya. Yun ang point ko dito. Hindi mo ba pwedeng gamitin yung term na ginugulo? Hindi ka niya ginugulo, may karapatan siya. Okay. Opo. Alam ko naman po yun kasi kasal naman po kami. Exactly. Nahihirapan talaga. That's why you have, alam mo, ikaw ipokrita ka. Ay, may ipokrita. Totoo. Hindi ka nahihirapan dito. If there's anybody benefiting from this, it's you, not him. Pag sabi mong nahihirapan ka, ikaw nagbe-benefit dito, may jowa ka na nga eh. Nag-kiss na kayo niyan? Nag-kiss na kayo? Ha? Hindi ko masagot. Nahihiya ako. Hindi nga, nag-kiss na kayo? Yes po. Okay naman. Okay naman. Ano pa? Yun lang po. Tigilan mo ako. Hindi mo ako maluloko Yun lang na. po. Di ba? Siyempre meron naman ako pero hindi ko kasi alam eh. Hirapan talaga akong mag-decision. Ulitin ko ha. Ana,
I am not asking po. you to go back to a place that to you, it's only a place of torture. Marami siguro magagalit sa akin. Pag Jackson, ba't mo kinakampihan? Wala akong pakialam kung anong isipin ninyo. Pag ayaw mo na, you have to have a way out. But then again, kailangan, kahit paano, since you have a marital obligation sa kanya, there has to be this atmosphere of understanding na ayaw nyo na parehas at napaintindi mo sa kanya, hindi ka pa nakakapag-sorry sa kanya eh. Dahil nang babae ka eh. Apo, yun nga po. Di ba? Malamang, pag nag-aaway kayo, ang ginagawa mo kasalanan niya to. Ikaw kasi, ganito ka sa akin, maintin bastos ka sa akin, maintin ulo mo sa akin. Tama, mali? Tama po. Oh, see? Andun na tayo. Yung justice mo doon, nahiwalayan mo na siya, okay na yun eh. Pero yung part na mag-sorry ka kasi niloko mo siya, anong part yun doon? Hindi ko po kasi talaga maano. Kasi parang, Alam mo kung problema sa'yo, ayaw mo kasi maging mali ka, gusto mo tama ka. Yun ang problema sa'yo, ayaw mo maging mali ka. opo. Yun kasi talaga yung nasa ano ko na, hindi naman ako yung mali. Siya yung mali kasi in the Ay. first beginning, yun talaga yung nasa ano, na siya yung una namang nagkamali talaga. Oo nga, hindi po nagkamali siya. Andun na tayo. And probably by now, he regrets what he's done. He lost you. And you have no intention of going back to him. I get that part. Pero ate, bawing-bawi ka kasi niloko mo naman siya. Nag-sorry ka na ba doon? Tinatanong ko nga. Baka sakali maintindihan niya. kakausapin ko siya. Siguro sabihin ko na, magsasorry na lang. Oh my God. You don't really get this. You don't get it. Hindi mo naiintindihan. I'm not asking you to apologize to him just for compliance. Hindi yun ang pinopoint ko. You have to, kailangan naiintindihan mo ba't ka nag-sorry. Hindi dahil na may pilitan ka lang. Yes, may concern siya rin naman po. Mukhang wala. Ako concern siya rin. March 25 kayo naghiwala ng mister mo, tama? Yes po. Kailan kayo na nag-kiss niyang jowa mo ngayon? Maging honest lang, malalaman Bago ko. lang po. Kailan kayo? Bago lang. Ganyan lang din. Kailang din. April. Ay, May na pala. Hindi ka nag-kiss nung kayo pa ng mister mo? Hindi po. Swear. Nagkaka-chat ko lang po siya noon. Hindi, nakaka-chat ko lang talaga siya noon. Parang nag-ano lang ako, kumukuha lang ako. Ay parang hinahanap ko na sa iba yung hindi ko nakukuha sa kanya. Ganun po. Tapos hanggang sa na-fall in love na po ako dun sa Uulitin ko ha, I have babae. no intention of forcing you to go back to a place where you don't feel safe and you don't feel loved. Kalayaan mo yan. But Okay. you owe it to the 10 years, almost 10 years of being together to explain to him what really happened. How things happened. Kailangan mo ipaintindi sa kanya yan. There has to be, at the very least, there has to be an atmosphere of understanding. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes pa, mas naiintindihan ko na ngayon. Kailangan kong mag-sorry kasi yun nga, kailangan niya rin na maintindihan kung tawag doon. Ewan ko sa'yo. Ano ba Pero yun? hindi, yun. Ano ba yun? Yan, na kailangan ko makipag-usap sa kanya na paintindi ko sa kanya yung yung mali ko, yun, na nagkamali ako sa part na yun. Yun po. Yeah. Do it for all time's sake. All time's sake kasi you've been together for a decade eh. May anak kayo eh. One way or the other you will have interaction. Ako. Diba? Thank you po. Kasi kahit pa paano po, nagkaroon po ng yung
utak ko. Kasi ngayon kasi talaga, yung nakaraan talaga, yun talaga yung nasa utak ko lang. Yung ako lang yung tama. Yun. Pero ngayon, mas naintindihan ko na siya na hindi laging ako. Kailangan ko din siyang intindihin kasi nagkamali ako. Kailan mo gagawin Ayun to? po. Siguro, kung kaya akong makipag-usap bukas, bukas na po kasi nakakapag-usap naman po kami Yan. casual ng mahina. Ipapaintindi mo sa kanya. Maayos mo mapaintindi sa kanya. Period. That's Apo. number 1. Number 2, ready? Ano po? May number 2. That's the number 1 thing na gagawin mo. Talk to your ex-husband. Number 2, ready? Yes. Ready po. Okay, pause mo na yung relasyon mo sa isa. Until you get... Huwag mo kong tawanan. Yes. Okay po, sige po. Yes. Put it on hold. I know it's stupid to hear how it sounds, but you have to do it. Dahil hindi rin deserve nung isa na yan ang kalalagayan mo. Parang ang hirap po ata ng pangalawa. Bobo ka? Sorry. Kino-confirm ko lang. Bobo ka? Hindi. Mm-mm. Sige kung... Ko alam. Fix your loose ends. Fix your loose ends. Okay. Kung yun yung makakabuti para sa Of course. Yes. Do it the right way. Okay. Gagawin. Ng Okay? bukal sa puso. Of course. Yes po. Yes. Pakinggan natin kung nakikinig yung mister mo, yung iniwan mong asawa, anong mensahe mo sa kanya? Kung nakikinig ka man, sorry sa nagawa ko. Pasensya kasi sarili ko yung inisip ko, sarili ko yung inuna ko, hindi ko man lang inisip yung damdamin mo. Naging kampante ako sa'yo sa mga ginagawa mo. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo. Ayun po. Sa jowa mo ngayon? Kausapin ko na lang po siya personal. Hindi. Makikichismis kami. Hindi, ipapaliwanag ko na lang sa kanya po siguro yung if kung kaya naman niya, kung okay na yung panahon, kung ayaw niyang mag-antay. Yung pag okay na ang lahat. Kung kami talaga. Ganun po. Okay na po. Okay? Ako. Sige na. Salamat po sa pagtawag, ma'am. Ha? Thank you po. Thank you po sa advice. Marami po ako natutunan. Bye-bye po. Salamat po.